Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko ibahagi sa inyo ngayon ang pangalawang batayang uri ng discourse. Ito yung tinatawag nating narrative. So, I am Brother Joar Alvarez, ang inyong guro sa ating asignatura. So, ano itong narrative? Ang narrative ay may layuning magsasalaysay o magkukwento ng mga magkakaugnay na pangyayari. So tingnan nyo ha, narrative, nagsasalaysay o magkukwento sa magkakaugnay na mga pangyayari. Ang batayang ito ay maaaring mga sariling karanasan, mga pangyayaring napakinggan o narinig, nakita, nasaksihan, napanood, nabasa, natunghayan, or nabalitaan. So, isa sa mga discourse sa uring ito, ang batayang ito yung isa sa pinakamadaling gawin. Dahil galing ito maari sa sarili mong karanasan. Or maaring narinig mo, napakinggan mo, or nakita mo, or nasaksihan, panood mo, natunghayan mo, nabasa o nabalitaan. So, ganun siya kadali isulat itong tinatawag nating pagsasalaysay o nagsasalay pagkikwento. Then, maaari ring magkwento ng mga pangyayaring likhang isip. So, pwede rin maliban sa karanasan, maliban sa nakita, maliban sa napakinggan, maaari ding magkwento ng likhang isip lamang. So, malinaw ito sa ating lahat itong pagsasalaysay o pagkukwento or narrative. May mga mabuting katangian ng narasyon. Una, dapat magkaroon siya ng mabuting pamagat. Mabuting pamagat. Ang panawag pansin ng isang panulat sa narasyon o yung narrative na yan, dapat tingnan mo mabuting pamagat. At upang maging mabuti ang iyong pamagat, kailangang taglayin ninyo or nyon ang mga sumusunod na katangian. Tingnan nyo ha. Gusto nyo ng mabuting pamagat, ito yung mga katangian. Dapat una ay maikli. Maikli. Okay? Maaring isang salita, maaring parirala. Okay? Then, kawili-wili at kapanabik. Okay? Kawili-wili siya. Then, nagtatago ng lihim o hindi nagbubunyag ng wakas. Maganda yan. May thrill siya. Original dapat at hindi palasak. Then, hindi katawa-tawa. Kung ang komposisyon ay wala namang layuning magpatawa. Tingnan nyo ha, ang pamagat, mabuting pamagat, hindi katawa-tawa. Kung ang komposisyon ay may layuning, walang layuning magpatawa. Sir, pwede namang magpatawa. Depende yan sa komposisyon mo. Okay? Then, may kaugnayan or naaangkop sa pagsangdiwa ng komposisyon. Tandaan niyo yan. So, yun yung mga katangian sa isang mabuting pamagat. Okay? So, dapat ting tandaan na maaring maging pamagat ay pangalan ng tauhan, puok, panahon, mahalagang pangyayari, paksang diwa at iba pa. Kaya sabi natin, pag maikli, pwedeng isang salita, pwedeng pangalan, puok, panahon, at mahalagang pangyayari. Dapat kawili-wili siya, nagtatago ng lihim, original siya, at hindi katuwa-tuwa kung ang komposisyon ay wala namang layuning magpatawa. At may kaugnayan or naaangkop sa paksangdiwa ng komposisyon. So, yun yung unang katangian ng mabuting narasyon. Dapat may mabuting pamagat. Pangalawa, mahalagang paksa. Ito yung isa sa pangalawang katangian ng mabuting narasyon. Mahalagang paksa. Kung gaano kahalaga ang isang narrative na discourse
Gayon din naman ang paksang yon. Tandaan ang isang akdang nauukol sa isang walang kwentang paksa ay nagiging walang kwentang akda. Tandaan niyo yan ha. Then, nasa estilo at orihinalidad ang buhay ng isang narasyon. So, nagdepende yan sa estilo. Then, kung mahusay ang isang manunulat, ang isang lumang paksa ay maaari niyang gawing bago. Kung mahusay kang manunulat. Kaya nga, masasabi obsolete naman yan. Pero it does not follow. Pwede namang baguhin mo yung luma. Kaya nga, bagong luma. At least ngayon, ginawa mong relevant yung lumang paksa. So, yun yung mahalagang paksa na katangian. Then, pangatlo. Tingnan yung pangatlo. Wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Siguro naintindihan naman niyan. Okay? Iba-ibang ayos ang pagkasunod-sunod ng isang narasyon. Karaniwang anyo, maaring simula, gitna, wakas. Okay? Sa pagnanarrate yung narasyon. Then, gumagamit din ng flashback or paraang pabalik. Pwede rin. Pwede mag-umpisa ka sa gitna at dakong wakas. Then, napansin nyo mga teleserye, minsan, habang sinubaybayan mo yon, hindi mo siya maintindihan. Pero pag may flashback, kaya pala nagkaganito itong tauhan. Kasi ito pala yung nangyayari. Pero tandaan niyo ha, estilo din yon sa isang manunulat. Okay? Na gumagamit ng flashback. Then, nagbabalik sa simula sa pamamagitan ng paggunita or pag-alaala. Then, wakas, of course. Then, o kaya'y may ganitong pagkakasunod-sunod. Nagsimula sa wakas, nagbabalik sa tunay na simula, at nagtatapos sa tunay na wakas na ginamit sa simula ng sumulat. So, ang ganda pala nitong narasyon, yung narrative. So, ang daming dapat gawin sa wastong pagkakasunod-sunod. Okay? Pwede ka mag-umpisa sa wakas, pwede rin sa bandang gitna, or sa dakong wakas. Then, yan. Pwede rin mag-flashback. So, yan. I think malinaw yan. Okay? So, kaya nga, sinasabi dito, pwede rin mag-umpisa sa wakas. Then, babalik sa simula, then nagtatapos sa wakas at ginagamit ang simula ng sumulat. So, nagdepende lang talaga sa isang manunulat kung paano niya gawin ang pagkasunod-sunod na pangyayari. So, ulitin ko, pwede yan ha, especially sa diskursong ito. Ang sunod na katangian ng mabuting narasyon, mabuti dapat ang simula, yung mabuting simula. Upang maging mabuti, maging mabuti, kailangang maging kawili-wili. Sinabi natin na ito kanina. Then ito ay nagsisilbing pang-akit sa mga mambabasa. Ang mabuting simula ay pang-akit sa mga mambabasa. Para ituloy niya yung basahin ang isinulat. Okay? Kasi naaakit siya. Kaya nga susundan talaga niya yon. Nagsisilbi ito ng puwersang tumutulak sa mga mambabasa upang ipagpatuloy ang pagbabasa. Okay? Puwersa siya na tumutulak. Okay? Para ituloy-tuloy na talaga ang pagbabasa. Ito ay nararapat lamang na maging tiyak at tuwiran. Dan magsimula sa simula ang payo ng maraming manunulat. So, yun yung sa mabuting simula talaga. Dan hindi kailangan ng mga maliligoy na introduksyon. Gaya ng, ito, minsan ganito tayo. May mga time noon, nung nasa kolehiyo pa ako, pag sumusulat ako, medyo paligoy-ligoy pa ang introduksyon. Okay? Nung unang panahon, may isang tao na ganito. So, tuloy-tuloy na yan. Isang araw, habang naglalakbay si Pedro sa dalampasigan, may nakita siyang isang magandang dilag. So, yan, dapat iwasan daw yon. Hindi kailangang
maliligoy ang introduction. Then, minsan, may isang bata na nakaupo sa ilalim ng tulay na kasama yung pulis. Then, ang kwentong ito ay tungkol sa, so di ba na maligoy yung introduction, pero hindi kailangan sa isang mabuting simula. So, ayon, of course, sa manunulat. Then, ang sunod na katangian ay mabuting wakas. May mga audience na nabibigo sa pagwawakas dahil hindi mabuting pagwawakas ang isang narasyon. May mga ganon. Kaya nga tayo, kung yung narasyon ay isinipelikula or ginawang dula, ay pangit, ay bitin. Yun yung reaction. Okay? So tulad ng simula, kung gayon ang wakas ay kinakailangang maging kawili-wili upang maikintal ang bisa ng narasyon sa mambabasa. Tandaan natin yon. Then iwasan kung gayon ang mga predictable na wakas. Yun bang, alam ko ng wakas, sa simula pa lang malaman mo na ng wakas, so dapat iwasan yon. Dahil hanggat magagawa, lagyan ng twist ang makatwiran ang narasyon. So dapat may twist dapat para hindi mahulaan ng mambabasa. Okay, sabi ko nga yung mga narasyon na isinasadula, kita mo ang twist. So hindi malaman ng mambabasa na alam na yung paano magwawakas. Dan iwasan din ang maligoy na wakas. Kung iwasan ang maligoy na simula, ganun din sa wakas. Pagkatapos ng kasukdulan or climax, kailangang isunod agad ang wakas. Diba may climax? The climax yun yung pinakatuktok or the peak of the story. Then, isunod agad ang wakas. Hindi na rin kailangan ng paliwanag sa pagwawakasan. Of course, hindi kailangan kasi dapat maintindihan na yon. Habang sa simula pa lang hanggang patungo sa katawan, then dumating sa tuktok yung peak, yung climax, then wakas pa agad. So hindi kailangang ipaliwanag. Then iwasan din ang pangangaral sa wakas. Hindi na napapanahon ang ganitong estilo. Tandaan ninyo, noong una, karamihan, kapag sila sumusulat, especially yun sa narrative, sa bandang huli nandoon yung mga pangangaral or hamon. Pero sabi ngayon, hindi na napapanahon ang ganitong estilo. Wakas is wakas, wag ka nang mangaral. Then, makabubuti kung ipanapahiwatig ng matalino at maingat na paggamit ng mga simbolismo at pagpapahiwatig. So, yun yung maganda. Okay? Makabubuti kung ipinapahiwatig ng matalino at maingat ang paggamit ng mga simbolismo. Kung gumagamit ka man ng simbolismo at pagpapahiwatig. Okay, dito. May isang seleksyon. Pansinin ang kasunod na seleksyon, basahin at suriin kung taglay nito ang mga katangian ng isang mabuting narasyon. So, babasahin ko na lang siguro. Ang pamagat ay, "Wag po itay." Nais kong ibahagi sa inyo ang mamagitan sa amin ng aking itay isang gabi. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Malakas ang ulan noon, ngunit maalinsangan ang simoy ng hangin. Nagsusuklay ako noon sa loob ng aking silid. Katatapos ko pa lamang maligo at nakatapis pa lamang noon. Narinig kong kumatok si itay sa pinto ng aking kwarto. Nang sagutin ko ang pagkatok niya, sinabi niyang kailangan daw naming mag-usap at nakiusap siyang papasukin ko siya. May pag-alangang binuksan ko ang pinto at siya'y kadyat na pumasok sa aking silid. Laking gulat ko nang ipinid niya at susian ang pinto.
Kumabog ang aking dibdib. Kinabahan ako bigla. Natakot, mabilis na hinahawakan ni Itay ang aking mga kamay. Hinahaplos-haplos niya ang aking buhok at aking mukha. Pinaraan niya ang kanyang mga daliri sa aking kilay, ang aking mga pisngi at ang aking mga labi. Napasigaw ako. Itay, wag po, wag po. Ako'y iyong anak, utang na loob, Itay. Ngunit parang walang narinig ang aking Itay. Ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang ginagawa. Ipinikit ko lamang ang aking mga mata dahil ayaw kong makita ang mukha ng aking ama habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa sa akin. Mariin ang aking pagpikit. Hindi ko nagawang lumuha. Bigla kong narinig si Inay. Sumigaw siya habang binabayo ang nakapinid na pinto sa aking kwarto, ng aking kwarto. Nagpupumilit siyang pagbuksan ng pinto. Garalgal ang humihiyaw niyang tinig. Hayop ka, hayop ka. Huwag mong gawin yan sa sarili mong anak. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Subalit wala ring nagawa si Inay. Hindi rin siya pinakinggan ni Itay. Nanatili na lamang akong walang katinag-tinag at ipinabaya ko na lamang ang aking sarili sa anumang gustong gawin ng aking Itay. Pagkalipas ng ilang minuto ay biglang tumigil ang aking Itay. Hinarap niya ako sa salamin at ganoon na lamang ang aking pagkamangha at pagkagulat sa aking nakita. Magaling naman palang mag-makeup si Itay. Nang gabing iyon ay nagtapat sa akin si Itay. Bakla pala siya. Ngunit hindi ako nagalit sa kanya. Manapay labis akong nagalak sa galing at husay na ipinamalas niya. Naisip ko, matutuwa ang aking boyfriend dahil lalo akong gumanda. Niyakap ko si Inay at kapwa na paluha sa labis na kagalakan. Masaya na kami ngayon na nabubuhay ng matiwasay. Lovingly yours, Badong. Nakakatuwa. Akala ninyo may iba kayong iniisip. Ngunit mini-make-upan pala ang kanyang anak. At magmula noon, lovingly yours, tanggap na nila si Itay na bayot pala. Now, isulat din niyo ang inyong napansin, obserbasyon at suri sa seleksyong iyong nabasa o yung binasa ko na pamagat, wag po Itay. So, sulat niyo dito ha, that will be your assignment. Tandaan yun, assignment ninyo yan, isulat ninyo yan. Ulitin ko, sulat sa isang malinis na papel at isumitin ninyo sa susunod na meeting natin ang iyong napansin at obserbasyon at suri sa seleksyong aking binasa na pinamagatang wag po Itay. So yun yung unang dapat ninyong gawin. Pangalawa na dapat ding gawin, malinaw itong instruction. Pagsulat ng komposisyon, isulat ito sa isang papel at idagdag sa inyong mga naipong gawain mula sa anumang module at ibinigay sa inyo. So, may mga sinumiti man kayo, so ako na lang ang bahala doon. So, ito lang, at least ito yung assignment niyo, yung gumawa kayo ng isang komposisyon. Okay? Mag-isip na isang serye ng mga pangyayari para sa pagsulat ng isang narrative na komposisyon. Kaya nga may halimbawa na kayo. Then, itala muna sa isang malinis na papel ang sequence ng mga pangyayari. Yung sequence ay yung pagkasunod-sunod. So ulitin ko yung sinabi natin kanina, sa pagkasunod-sunod may mga iba't ibang estilo.
Pwedeng mag-umpisa ka sa gitna, pwedeng doon sa wakas, pwedeng ibalik mo, may flashback. So malinaw yan. Then, i-critic ang iyong sariling komposisyon, ikaw mismo. At pagkaraay, ipasa sa inyo, wag na ka mag-aral, dito na ipasa nyo sa akin. Then pagkatapos, yun, naipunin ang mga sulatin, ako nang bahala dyan lahat bilang yung guro. Basta sumulat kayo ng komposisyon at ito yung basihan ninyo, ipasa ninyo. Kahit na isang pirasong papel lang. So, ibig sabihin, 2 pages. Yung unang pagsasanay, yung wag po itay at saka ito, sarili ninyong komposisyon. Ano mang paksa, nagdepende sa inyo. Sabi man natin, ang narrative, maaring sarili ninyong karanasan, maaring nakita ninyo, maaring napakinggan ninyo, maaring naobserbahan ninyo, or maaring likhang isip lamang. So, ang dami ha, kayo nang bahalang pumili. Kaya hindi necessary sa karanasan, pwede namang kathang isip. Basta komposisyon. Okay? Wala naman sigurong tanong yan. So, ibig sabihin, meron kayong 2 isusumiti hinggil dito sa narrative. Sana naman nagkaunawaan tayo. Kung wala ang mga tanong, kung may tanong man, doon na lang sa ating group chat para masagot ko kayo. I hope na natututo tayo sa pangalawang batayang uri ng discourse, ang narrative. Yung una, tapos na yon, at saka nag-send din ako ng yung video. Ngayon, pangalawa, hindi na ako magsisend ng module, at least ito naman pwede nyong masundan. So malinaw siguro naman yan. At maraming salamat sa pakikinig. God bless you all.